Hi guys, what's up mananap? Good morning. I just want to share with you my experience for the past few months. Marami nagtatanong ba't hindi na tayo kumakarera. And panoorin nyo tong video na to para malaman nyo. Maraming salamat sa inyo lahat. For the past 10 years or more, pag kumakarera kami ng mga series na ganito, naiiwan na yung mga kids. Dahil nga nakapokus kami na pag kumakarera is dapat manalo. So ang dala namin, mga gears, mga gamit, equipments, and si Jason, si Aiki, dahil si Aiki yung charge sa motor, si Jason yung charge sa gamit, si Sheila sa photos. Yung mga bata, hindi na ako nakakapag-spend ng time sa kanila masyado dahil nga naiiwan na sila sa bahay and ako busy naman sa karera. Ngayon lang, sinama ko sila for them to experience how it is to be a motocross rider. Not knowing the day after ay sisemplang pala ako ng malala. Nawasak ang aking shoulder, naputol ang aking clavicle, napunit ang aking AC joint, at naputol din ang aking bicep tendon, pati na rin ang rotator cuff. Pagkatapos nito, napunta ako sa ospital, inoperahan tayo. At sa ospital, marami ako na-realize. Na-realize ko pala na mas marami pang mga tao ang nahihirapan. May mga tao na nabalian, may mga tao na hindi makauwi sa bahay nila dahil matagal sila sa ospital, nagpapagaling. Hindi nila magawa yung mga normal na bagay na ginagawa natin. Yung realizations na kailangan pala natin maging thankful dahil ginising tayo ng Panginoon sa pangalawang araw. At saka nagagawa natin yung mga normal na bagay na ginagawa ng taong walang sakit. Para sa akin, yung mga bagay na yon, spending time with your family, spending time with your kids, is something to be really grateful about. Kasi yung ibang tao na nasa ospital, nag-aagaw buhay, yun pala yung mga kawawa. My injury taught me how important the things we take for granted. Katulad ng the time we spend together with our kids, yung ating katawan na malusog, good health, and also the resources that we have. Kung ano yung mga meron tayo na parang hindi natin na-appreciate, we have to appreciate those things. Yung bahay na meron tayo, kahit na maliit lang, yung negosyo na meron tayo, kahit na konti ang kita, yung trabaho na meron tayo, yung sweldo na nagbibigay sa atin ng resources para mabuhay, those things that we take for granted kasi nag-aasam tayo ng more. It's not important para sa atin. Yun pala, yun yung napaka-importante. We have to be grateful for those things. Enable na bigyan tayo ni Lord ng mas marami pang blessing. Napakaganda, no? Yung mga realizations na yun. And also, napaka-importante pala na makapagbigay tayo ng panahon to spend with our kids. Simple joys, simple things to do. Pwede kayong makipaglaro sa isa't isa. Pwede kayong magmotor, mag-drive na sasakyan. Turuan mo sila kung ano yung mga dapat nilang matutunan. That's very important for them. And those moments that you will never forget in your life. So spend time in your family, have fun, and syempre enjoy life. After that, syempre I also focus sa health ko. I slowly recovered from my injury. Talagang dahan-dahan, 1% per day. Kumbaga, talagang hindi ko pa kayang maigalaw yung mga kamay ko. Pero I tried really hard para maibalik yung dati kong lakas. So I trained at the Lions and I trained with Jumper. Talagang walang pressure. Kumbaga, kung kailan tayo gagaling, doon tayo babalik. Yun yung mindset ko. And I am very grateful to have another chance na makabalik at magmotor. Kaya para sa akin, I realize that God put me in this situation to learn and to appreciate the small things in life that will make you happy. Hindi para magmukmok at hindi para ma-down sa mga problemang pinagdadaanan
kundi merong mga lesson na binibigay sa atin ng Panginoon para ma-appreciate natin yung mga napakaliit na bagay na hindi natin na-appreciate dahil nakatingin tayo sa malayo. Nakatingin tayo sa mga pangarap natin na one day maaabot din natin, but we are very anxious na dapat ngayon na. Hindi ganon. Merong mga time para sa mga bagay na yan, but today we should appreciate the small things, that the blessings na binibigay ng Panginoon. Tulad ng pamilya natin, tulad ng good health, tulad ng walang injury, tulad ng pagkakataon para makamotor, pagkakataon para magawa mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. You have to realize na i-appreciate yung mga bagay na yun. Kaya thank you, Lord, for giving me another challenge in life that made me stronger day by day. Maraming salamat po. And I will be back soon sa mga races. See you soon on the racetrack.